Malakas ang buhos ng ulan sa labas, humahampas sa malaking bintana ng sala. Dati, para kay Clara, ang tunog na yun ay musika. Ibig sabihin noon ay tatakbo sila ni Luna sa hardin, kasama ang kanilang mama Elena. Magtatampisaw sa putik at sabay-sabay natatawa na parang wala nang bukas. Pero ngayon, 6 na buwan na ang nakalipas, ang ulan ay isa na lamang malungkot na ingay na nagpapalamig sa kanilang tahanan. Nakatayo si Clara sa tabi ng bintana, nakadikit ang kanyang palad sa malamig na salamin. Sa labas, ang lahat ay kulay abo, katulad ng nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Sa tabi niya, si Luna ay tahimik na naglalaro ng manika, pero alam ni Clara na hindi rin talaga ito masaya. Ang buong bahay ay nababalot ng katahimikan na hindi nababasag. Mula nang mawala ang kanilang mama, nawala na rin ang mga ngiti sa bahay na ito. Lalo na ang nangiti ng kanilang Daddy Miguel. Palagi na itong pagod, malalim ang iniisip, at madalas ay nasa trabaho. At kapag nasa bahay naman, para itong anino na naglalakad sa mga pasilyo. Bigla, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang doorbell. Nagkatinginan ang magkapatid. Bihira silang magkaroon ng bisita. Si Yaya Lorna, ang kanilang kasambahay, ay nagmamadaling lumabas mula sa kusina para buksan ang pinto. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanilang ama. Basang-basa ng ulan ang suot na suit. Pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang babae. Napakaganda ng babae. Mahaba ang kanyang buhok na itim at nakasuot siya ng isang bestidang kulay pula na tila hindi nabasa ng ulan. Sa kanyang mga labi, may isang perpektong nangiti. Clara, Luna, halik kayo rito, sabi ni Daddy Miguel, pero may kakaibang saya sa kanyang boses. Isang klase ng saya na matagal na nilang hindi naririnig. Ito si Tita Bella Fortaleza. Tinulungan niya ako noong masira ang kotse sa daan. Lumuhod ang babaeng nagngangalang Bella para magpantay ang kanilang mga mata. Ang bango ng kanyang pabango ay tila pumuno sa buong sala. "Hello, Clara. Hello, Luna," sabi niya sa isang napakalambing na boses. "Ang gaganda niyong mga bata." Pero para kay Clara, may mali sa ngiting iyon. Parang iginuhit lang ito sa kanyang mukha. Isang larawan na hindi totoo. Hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Naramdaman niyang humigpit ang kapit ni Luna sa laylayan ng kanyang damit, nagtatago sa kanyang likuran. "Kumain na ba kayo?" tanong ni Miguel. Ang tingin ay nakapako kay Bella na parang ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng bituin. Umiling lang si Clara. Ang hapunan ay ang pinakatahimik at pinakakakaibang hapunan sa buhay nila. Si Bella ay walang tigil sa pagkwento at pagngiti. Tinatanong sila tungkol sa kanilang eskwelahan, sa kanilang mga paboritong laro. "Okay lang," ang laging sagot ni Clara, habang si Luna ay iling lang ang naisasagot. "Pagpasensyahan mo na sila, Bella," sabi ni Miguel, tumatawa ng pilit. "Medyo mahiyain lang talaga." Manang-mana sa kanilang mama. Sa pagbanggit ng kanilang ina, biglang tumahimik ang lahat. Nakita ni Clara ang mabilis na pagdaan ng inis sa mga mata ni Bella bago ito muling ngumiti ng mas matamis. "Naiintindihan ko," sabi nito. "Everything takes time." Tahimik lang si Yaya Lorna na naghahain sa gilid, pero pansin ni Clara ang pagsulyap-sulyap nito sa bagong bisita na para bang sinusuri rin nito ang bawat galaw. Pagkatapos ng hapunan, sinabihan sila ni Daddy na umakyat na sa kanilang kwarto. Habang paakyat sa hagdanan, naririnig ni Clara ang boses ng kanyang ama mula sa sala. "Sa wakas, Yaya, parang may buhay ulit sa bahay na to. Parang may nagdala ulit ng liwanag," sabi ni Miguel kay Yaya Lorna. Ang boses niya ay puno ng pag-asa. Napatigil si Clara. Liwanag? Ang babaeng yon? Para sa kanya, ang dala ni Bella ay isang kakaibang dilim na nakatago sa likod ng isang magandang ngiti. Kinagabihan, hindi makatulog si Clara. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang pababa ng hagdanan,
Dahan-dahan, nakita niya ang isang siwang ng ilaw mula sa dating opisina ng kanyang mama, Elena. Sumilip siya. Nakatayo roon si Bella. Hindi niya binuksan ang ilaw sa kwarto. Tanging ang ilaw mula sa kanyang cellphone ang gamit niya. Nakatutok iyon sa vitrine kung saan nakadisplay ang mga alahas ni Elena. Hindi gumagalaw si Bella. Nakatayo lang ito roon. Pinapanood ang mga kumikinang na hiyas sa dilim. Hindi iyon ang tingin ng isang taong namamangha. Iyon ay tingin ng isang taong sumusukat, kumakalkula. Isang anino ang dumaan sa mukha nito at sa isang saglit nawala ang matamis ng ngiti. Ang pumalit ay isang ekspresyong malamig at matigas. Mabilis na bumalik si Clara sa kanyang kwarto. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Humiga siya sa tabi ni Luna at nagtalukbong ng kumot. Nang malapit na siyang managinip, isang mahinang boses ang naririnig niya mula sa guest room sa ibaba, kung saan pinatuloy si Bella. Dahil sa kaba, dahan-dahan siyang bumangon at idinikit ang kanyang tainga sa sahig. Boses ni Bella iyon. Kausap ang isang tao sa cellphone. Ang boses niya ay hindi na malambing. Ito ay malamig, walang emosyon at direkta. Oo, nasa loob na ako. Magsisimula na ang plano. Narinig ni Clara ang mahinang pagtawa sa kabilang linya bago pinatay ni Bella ang tawag. Sa katahimikan ng gabi, tanging ang malakas na kabog ng dibdib ni Clara ang kanyang naririnig. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang babaeng nakangiti sa ulan. Hindi siya ang liwanag, siya ang bagyo. Parang lumipas lang ang ilang araw, pero para kay Luna, pakiramdam niya ay 1 taon na. Si Tita Bella ay hindi na lang bisita, naging bahagi na siya ng bahay. Ang amoy ng kanyang pabango ay humalo na sa hangin na dati ay amoy ng mga nilulutong ulam lang ni Mama Elena. Ang mga paborito nilang adobo at sinigang ay napalitan na ng mga pasta at steak na hindi nila masyadong gusto. Pati ang mga halaman sa sala na alaga ni Mama, pinalitan na rin ni Tita Bella ng mga puting bulaklak na walang amoy. Ang pinakamasakit para kay Luna ay makita ang kanyang daddy. Ngumingiti na ulit ito, tumatawa. At ang lahat ng nangiti at tawang yon ay para kay Tita Bella. Isang hapon, habang nagkakape ang dalawa sa kusina, magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa, narinig ni Luna ang tawa ng kanyang daddy. Isang malakas at masayang tawa na matagal na niyang hindi naririnig. Pero sa halip na matuwa, nanikip ang dibdib ni Luna. Pakiramdam niya, siya at si Clara ay mga multo na lang sa sarili nilang pamamahay, mga manonood sa isang masayang palabas na hindi sila kasali. Luna, bulong ni Clara mula sa likuran niya. Hinila ang kanyang kamay. Huwag mo na silang tingnan. Maglaro na lang tayo. Anong laro? Tanong ni Luna. Ang boses ay halos hindi marinig. Taguan, sabi ni Clara, at may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Para may magawa naman tayo. Nagbilang si Clara sa may hagdanan. Mabilis na naghahanap si Luna ng mapagtataguan. Pumasok siya sa silid-aklatan, pero masyadong madaling hanapin. Pumunta siya sa likod ng mga kurtina, pero laging doon siya unang nahahanap. Napatigil siya sa tapat ng dating guest room. Ngayon, kwarto na yon ni Tita Bella. Bawal silang pumasok doon. Iyon ang sabi ng kanilang daddy. Pero ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sumilip si Luna sa loob. Napakalinis ng kwarto. Napakaayos. Ang lahat ng gamit ay nakalinya niya ng perpekto. Walang kahit isang gusot sa puting kumot ng kama. Kakaiba sa kwarto ni Mama dati na laging may mga libro at damit na nagkalat ng may pagmamahal. Dahan-dahan, pumasok si Luna sa loob. Ang puso niya ay biglang bumilis. Tiyak na hindi siya hahanapin ni Clara dito. Umupo siya sa sahig sa tabi ng kama. Habang naghihintay, napako ang tingin niya sa isang maliit at antigong music box na nasa ibabaw ng vanity table ni Bella. Gawa ito sa maitim na kahoy at may mga nakaukit na bulaklak. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit. Hinawakan niya ito. Malamig.
Pinilipit niya ang susi sa gilid at isang malamyos na himig ang tumugtog. Isang pamilyar na himig. Iyon ang kantang laging kinakanta ni Mama sa kanila bago matulog. Biglang nanlamig ang mga daliri ni Luna. Paano nalaman ni Tita Bella ang kantang iyon? Iyon ang kanilang kanta. Hinaplos niya ang pulang velvet sa loob ng kahon habang tumutugtog ang musika. May naramdaman siyang kakaiba sa ilalim. Isang parte na hindi kasing lambot ng iba. Sinubukan niyang diinan iyon. May narinig siyang mahinang click. Bahagyang umangat ang sahig ng music box, nagpapakita ng isang sikretong espasyo sa ilalim. Nanlaki ang mga mata ni Luna. At doon, nakapatong sa itim na seda, ay isang pamilyar na gintong bagay. Isang medalyon. Isang bilog na medalyon na may nakaukit na letrang E sa gitna. Kinakabahan, kinuha niya ito. Ang bigat at lamig nito ay pamilyar sa kanyang palad. Libo-libong beses na niya itong nakitang suot-suot ng kanyang mama. Ang regalo ni Daddy kay Mama noong kanilang kasal. Paano ito napunta rito? Paano ito napunta kay Tita Bella? 10. Narinig niya ang sigaw ni Clara mula sa labas. Tapos na itong magbilang. Kasabay noon, narinig din ni Luna ang yabag ng mga paa sa pasilyo. Papalapit. Pero hindi yun ang maliliit na yabag ni Clara. Iyon ay ang tunog ng takong ng sapatos. Si Tita Bella. Nataranta si Luna. Mabilis niyang isinara ang sikretong compartment. Ibinalik ang medalyon at isinara ang takip ng music box. Ang huling nota ng kanta ay biglang naputol. Sa sobrang pagmamadali, mabilis siyang sumuot sa ilalim ng kama. Itiniklop ang kanyang mga tuhod hanggang sa kanyang dibdib. Sakto. Bumukas ang pinto at pumasok si Bella. Mula sa ilalim ng kama, kitang-kita ni Luna ang mamahaling sapatos na kulay itim ni Bella na huminto sa gitna ng kwarto. Pinigil ni Luna ang kanyang hininga. Narinig niya ang pagham ni Bella sa himig ng music box. Alam na alam niya ang kanta. Naglakad si Bella papunta sa vanity table. Nakita ni Luna ang kanyang kamay na kinuha ang music box. Binuksan niya ito. Kasunod, binuksan din niya ang sikretong compartment. Nakita ni Luna kung paano kinuha ni Bella ang medalyon ng kanyang ina. Itinaas niya ito. Pinanood ang pagkislap nito sa liwanag na nagmumula sa bintana. Ang nangiti sa mukha ni Bella ay hindi na ang nangiting ipinapakita nito sa kanyang daddy. Ito ay malamig, mapangangkin, at nakakatakot. Hinaplos ni Bella ang nakaukit na pangalan sa likod ng medalyon. At sa katahimikan ng kwarto, narinig ni Luna ang isang bulong. Isang bulong na puno ng galit at tagumpay. Malapit na, Elena. Ang lahat ng sayo ay magiging akin. Para kay Miguel, ang pagdating ni Bella ay parang pagsikat ng araw pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Bago siya dumating, ang bawat sulok ng bahay ay may alaala ni Elena. Ang bawat halakhak na naririnig niya sa isip ay sinusundan ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ay isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal sa kanya. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa kalungkutan at ang pinakamasakit ay nakikita niya ang parehong pagkalunod sa mga mata ng kanyang mga anak. Pero dumating si Bella. Dinala niya ang kanyang tawa, ang kanyang mga kwento, ang kanyang init. Unti-unti, ang bahay na dati punong-puno ng multo ng nakaraan ay nagsimulang magkaroon muli ng buhay. Nakikita niyang muli ang sarili, nang umingiti, nang hindi pilit. Ang tanging kulang na lang ay ang mga ngiti ni na Clara at Luna. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng kanyang kurbata, lumapit si Yaya Lorna. Dala ang kanyang kape. "Sir Miguel!" Mahinang sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Masaya po akong nakikita kayong masaya ulit." "Salamat, Yaya," sabi ni Miguel. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Dahil yan kay Bella." Nag-atubili ang matanda. "Sir,
Sigurado po ba kayo sa lahat ng ito? Hindi po ba parang masyadong mabilis? Nawala ang nangiti ni Miguel. Hinarap niya si Yaya Lorna. Ang boses ay kalmado pero may diin. Yaya, sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, nakakahinga ulit ako. Ayokong pakawalan yon. Hindi niya maintindihan kung bakit may pag-aalinlangan sa mukha ng kanilang pinagkakatiwalaang kasambahay. Hindi ba nito nakikita ang kabutihang idinudulot ni Bella? Kinagabihan, ang pag-aalinlangan na iyon ay nagkaroon ng ibang anyo. Nilapitan siya ng kanyang kambal habang nagbabasa siya ng papeles sa sala. Si Luna ay nagtatago sa likod ni Clara, gaya ng dati. Daddy! Nagsimula si Clara. Ang boses ay seryoso. May kailangan po kaming sabihin. Ibinaba ni Miguel ang kanyang mga papeles. Ano yon, mga anak? Yung medalyon po ni Mama. Sabi ni Clara, nanginginig ng bahagya ang boses. Yung may pangalan niya sa likod. Nakita po namin, nasa gamit po ni Tita Bella. Kumunot ang noo ni Miguel. Isang medalyon. Baka nagkataon lang, anak. Maraming medalyon sa mundo. Sabi niya sa pinakamahinahong paraan na kaya niya. Hindi po, Daddy. Iyon po talaga yon. Giit ni Clara. Alam namin. Napabuntong hininga si Miguel. Pagod na siya. Pagod na sa kalungkutan. At ngayon, pagod na rin sa tila walang katapusang pagkontra ng mga anak niya sa nag-iisang bagay na nagpapasaya sa kanya. Clara, Luna, sabi niya, sinisikap na itago ang iritasyon sa kanyang boses. Alam kong mahirap para sa inyo na tanggapin si Tita Bella, pero hindi tama na gawaan niyo siya ng kwento. Nagseselos lang kayo. Nakita niya ang sakit at pagkabigo sa mga mukha ng kanyang mga anak. Nakita niyang namuo ang luha sa mata ni Luna, pero sa isip niya, ito ay isang pagsubok lang. Isang pagsubok na kailangan nilang malampasan bilang isang pamilya. At alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin para ayusin ang lahat. Kinabukasan, nag-imbita si Miguel ng ilang malalapit na kaibigan para sa isang maliit na salo-salo. Sinabi niya sa kambal na ito ay isang simpleng hapunan lang. Habang nagkakasiyahan ang lahat, niyaya ni Miguel si Bella sa gitna ng sala. Sa isang sulok, nakatayo sina Clara at Luna, mga matang nakamasid. Bella! Nagsimula si Miguel. Ang puso niya ay kumakabog sa saya at kaba. Mula nang dumating ka, ibinalik mo ang buhay ko. Ibinalik mo ang liwanag sa tahanang ito. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at lumuhod sa harap nito. Narinig niya ang mga mahihinang hiyawan ng kanilang mga bisita. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Bella na agad na palitan ng mga luhang kumikinang sa kanyang mga mata. Will you marry me, Isabella Fortaleza? Ang buong mundo ni Miguel ay huminto. Naghihintay sa sagot nito. Yes! Humihikbing sabi ni Bella. Yes, Miguel! Yes! Isinuot ni Miguel ang singsing sa daliri nito at tumayo para yakapin siya. Nagpalakpakan ng lahat. Sa gitna ng kasiyahan, napatingin si Miguel sa kanyang mga anak. Nakatayo lang sila roon, hindi gumagalaw, mga mukha ay blanko. Nagkatinginan ng dalawa. Sa tingin na yon, alam ni Miguel na hindi nila ito inaasahan. Kailangan lang nila ng panahon, sabi niya sa kanyang sarili. Matatanggap din nila ito. Para sa kanya, ito ang simula ng paghilom. Ito ang pangako ng isang bagong pamilya. Pero habang abala ang lahat sa pagbati sa kanila, isang lalaki ang tahimik na pumasok sa bahay. Matangkad, nakasuot ng itim, at may mga matang kasing lamig ng yelo. Huminto ito sa may pintuan. Kuya! Masayang bati ni Bella, humiwalay sa yakap ni Miguel. Marco, dumating ka! Lumapit ang lalaki. Hindi ito ngumiti. Ang tingin nito ay lumagpas kay Miguel, lumagpas kay Bella, at dumiretso sa dalawang batang nakatayo sa may hagdanan. Ibinigay ni Marco sa kambal ang isang tingin na puno ng panunuya at babala. Isang tingin na nagsasabing alam niya ang lahat.
At sa ilalim ng mga ilaw ng selebrasyon, naramdaman ni na Clara at Luna ang isang matinding takot na hindi pa nila naramdaman kailanman. Ang proposal, ang sing-sing, ang pagdating ni Marco. Para kay Clara, ang mga pangyayaring iyon ay hindi selebrasyon. Mga pako iyon na unti-unting isinasara ang kabaong ng kanilang alaala kay Mama Elena. At ang pinakamasakit ay ang kanyang daddy, pa mismo ang humahawak ng martilyo. Mula ng gabing iyon, alam na ni Clara na wala na silang ibang pag-asa. Hindi na nila maaasahan ang kanilang ama. Kung mayroon mang kasagutan, kung mayroon mang paraan para maintindihan ng lahat, kailangan nilang hanapin ito sa kanilang sarili. Nagsimula ang kanilang sikretong investigasyon. Sila ni Luna ay naging mga anino sa sarili nilang bahay. Ang kanilang mga mata ay laging nakamasid. Ang kanilang mga tainga ay laging nakikinig. Isang hapon, habang naglalaro sila sa may bintana ng kanilang kwarto, natanaw nila si Marco at si Yaya Lorna sa hardin. Nakatayo sila malapit sa mga rosas na dati ay paboritong alagaan ng kanilang ina. Hindi nila marinig ang pinag-uusapan, pero sapat na ang kanilang nakikita. Nakatayo si Marco ng mayabang. Ang isang kamay ay nakapamulsa habang ang isa ay dumuduro-duro kay Yaya Lorna. Ang buong katawan ni Yaya ay nakayuko, nanginginig, at panay ang pagpunas niya sa kanyang mga mata. Ano man ang sinasabi ni Marco, nagdudulot ito ng matinding takot sa matanda. Nang pumasok si Yaya sa loob, sinalubong siya agad ni Clara sa may kusina. "Yaya, ano pong sinabi sa inyo ni Tito Marco?" Tanong niya agad. Hinawakan ng kamay ng matanda. Malamig ito at nanginginig. Nagulat si Yaya Lorna. Halos mabitawan ang dalang basahan. Tumingin siya sa paligid, sa mga bintana, na para bang may nakikinig. "Wala, iha. Nag-usap lang kami tungkol sa mga halaman." Pautal-utal niyang sagot. "Pero umiiyak po kayo," giit ni Clara. Hinawakan ni Yaya Lorna ang magkabilang balikat niya. Ang mga mata ay puno ng luha at takot. "Wala kayong naiintindihan, mga bata." Bulong nito, ang boses ay basag. "Huwag na kayong magtanong, maging mabait kayo. At mag-ingat kayo, mag-ingat kayong palagi." Pagkatapos ay mabilis itong tumalikod at nagkulong sa kanyang silid, iniwan si Clara na mas lalong naguguluhan at natatakot. Ang babala ni Yaya Lorna ay nagbigay ng ideya kay Bella kung paano sila lalong pahihirapan. Alam ni Bella na pinaghihinalaan na siya ng kambal at dahil doon, sinimulan na niya ang kanyang laro. Isang araw, habang dumadaan si Clara sa sala, nakita niya si Bella na nag-aayos ng mga palamuti. Nasa kamay nito ang isang asul na plorera na puno ng mga puting rosas, ang paboritong plorera ni Mama Elena. Biglang nadula si Bella. Narinig ni Clara ang malakas na tunog ng nababasag na babasagin. "Aray!" Sigaw ni Bella na paupo sa sahig. Sakto namang pababa ng hagdanan si Miguel. "Bella, anong nangyari?" Nag-aalalang tanong nito. Mabilis na tumakbo palapit. "Okay lang ako, Miguel," sabi ni Bella. May mga pekeng luha sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang basag na plorera. "Hindi ko sinasadya. Dumaan kasi si Clara. Siguro ay nagulat ako." Tumingin si Miguel kay Clara. Ang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. "Clara, ano na naman ito? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Alam mong mahalaga yan sa mama mo." "Pero Daddy, wala po akong ginawa." Protesta ni Clara. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. "Huwag ka nang magpaliwanag," putol ni Miguel. "Umakyat ka na sa kwarto mo. Pinarurusahan kita." Umakyat si Clara na tumatakbo. Ang mga luha ay bumubuhos na sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa parusa, kundi dahil sa sakit na makitang mas pinaniniwalaan ng kanyang ama ang isang sinungaling kaysa sa sarili niyang anak. Sa loob ng kanilang kwarto, niyakap siya ni Luna. Pareho na silang umiiyak. "Wala nang naniniwala sa atin, Clara.
sabi ni Luna. Kung wala, sabi ni Clara, pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Kailangan nating humanap ng ebidensya, isang bagay na hindi pwedeng itanggi ni Daddy. Sa paghahanap ng ebidensya, naalala nila ang bodega, ang kwarto kung saan nakatambak ang mga lumang gamit nila, mga gamit ni Mama. Dahan-dahan silang pumasok sa maalikabok na silid. Binuksan nila ang isang malaking baul na puno ng mga lumang damit at litrato. At sa ilalim ng mga yon, sa loob ng isang maliit na kahon, nakita nila ito. Isang luma at puting cellphone. Ang dating cellphone ni Mama Elena na hindi na nito ginagamit. Baka may laman to, bulong ni Luna. Pero patay na ang baterya nito. Naghahanap sila ng charger at nakakita ng isang luma na mukhang kasiya sa cellphone. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang isinasaksak niya ito. Sa isang saglit, umilaw ang si screen. Isang larawan ni Elena, kasama silang dalawa ang lumitaw. Bago ito humingi ng password. Alam ko to, masayang sabi ni Clara. Ang birthday natin. Inilagay niya ang mga numero. Bumukas ang cellphone. Nagsimula silang maghanap. Sa mga text, sa mga litrato. Pero wala silang makitang kakaiba. Habang abala sila sa paghahanap, isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Anong ginagawa niyo dito? Isang boses na malamig at walang emosyon ang bumasag sa katahimikan. Napatingala sila. Nakatayo roon si Marco. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa cellphone na hawak ni Clara. Mabilis na kumilos si Marco. Hinablot ang cellphone, pero mahigpit ang hawak ni Clara. Akin na yan! Sigaw niya. Bitawan mo to, bata, sabi ni Marco. Hinihila ng malakas. Bigla, isang sigaw ang narinig nila mula sa kusina. Boses ni Yaya Lorna. Sir Miguel, tulong! May sunog sa kusina. Natigilan si Marco. Binitawan niya ang cellphone at mabilis na tumakbo palabas para tingnan kung ano ang nangyayari. Mabilis ding kinuha ni Clara ang cellphone at hinila si Luna palabas ng bodega sa kabilang pinto. Nakatakas sila. Hawak nila ang ebidensya. Pero nang makarating sila sa kanilang kwarto, napansin ni Clara ang isang bagay. Naiwan sa bodega, sa sahig kung saan sila nagulat. Ang luma at nag-iisang charger para sa cellphone. At alam niyang nakita yon ni Marco. Ang pekeng sunog sa kusina. Ang takot sa mga mata ni Marco. Ang matagumpay na pagtakas ng kambal. Para kay Yaya Lorna, ang mga sandaling iyon ay isang kutsilyong may dalawang talim. Isang bahagi niya ay masaya dahil nailigtas niya ang mga bata. Kahit sa isang saglit lang, pero ang mas malaking bahagi niya ay nilalamon ng takot. Alam niyang naglalaro siya ng apoy. At sa larong ito, ang buhay ng sarili niyang anak ang nakataya. Kinagabihan, habang nag-iisa siya sa kanyang maliit na silid, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Mrs. Lorna Vicencio? Tanong ng isang boses babae sa kabilang linya. Mula po ito sa St. Luke's Hospital. Tumatawag lang po kami para i-update kayo sa kalagayan ng anak ninyong si Ben. Napahigpit ang hawak ni Yaya Lorna sa cellphone. Ang puso niya ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Kamusta po siya? Naging stable na po ang kondisyon niya matapos ang huling procedure. Malaki po ang naitulong ng paunang bayad na isinettle ng inyong sponsor. Sponsor, iyon ang tawag nila kay Marco. Sa salamat po, sabi ni Yaya Lorna, pinipigilan ang paghikbi. Pagkababa niya ng tawag, napaupo siya sa gilid ng kanyang kama at umiyak ng walang tunog. Ang luhang yon ay hindi lang luha ng pasasalamat. Iyon ay luha ng pagkakasala. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang araw na yon. 2 buwan na ang nakalipas. Ang araw na nagbago ng lahat. Nasa hardin siya noon, nagdidilig ng mga rosas ni Ma'am Elena. Nang biglang lumitaw si Marco sa kanyang likuran, hindi man lang niya narinig ang pagdating nito. Magandang araw po, Yaya.
Sabi nito, ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Sir Marco, magalang niyang sagot. May kailangan po ba kayo? Alam ko ang tungkol sa anak mo, Yaya. Si Ben. Nangangailangan daw ng operasyon sa puso. At alam ko rin na wala kang sapat na pera para doon. Nanigas si Yaya Lorna sa kanyang kinatatayuan. Paano niya nalaman? Ipinagpatuloy ni Marco. Ang boses ay malumanay, pero puno ng panganib. Isipin mo na lang na isa akong anghel na ipinadala para tulungan ka. Sasagutin ko ang lahat. Ang operasyon, ang mga gamot, ang kwarto sa ospital, lahat. Napatingin si Yaya Lorna sa kanya. May biglang sumibol na pag-asa sa kanyang puso. Talaga po, sir? Paano ko po kayo mababayaran? Doon, nagbago ang mukha ni Marco. Nawala ang pagkukunwari. Simple lang, Yaya. Mananatili kang pipi, mananatili kang bulag, at mananatili kang bingi. Magtatrabaho ka lang tulad ng dati. Pero kung may makita kang kakaiba o may marinig kang kakaiba, wala kang nakita at wala kang narinig. Iyon lang. Isang maliit na pabor para sa buhay ng anak mo. Ang pag-asa sa puso ni Yaya Lorna ay naging yelo. Ito ay hindi tulong. Ito ay isang kadena. Naalala niya ang pakiramdam na iyon. Ang pakiramdam na wala kang pagpipilian. Ang pag-ibig ng isang ina para sa kanyang anak laban sa katapatan sa isang pamilyang itinuring mo na ring sayo. Pinili niya ang kanyang anak. Sino ang hindi? Ngunit araw-araw, ang konsensya niya ay unti-unting pumapatay sa kanya. Lalo na kapag nakikita niya ang determinasyon at katapangan sa mga mata ni na Clara at Luna, dalawang batang nawalan ng ina. Kinabukasan, habang abala si Bella at Marco sa pag-uusap sa sala, alam ni Yaya Lorna na ito na ang kanyang pagkakataon. Kumuha siya ng isang power bank mula sa kanyang mga gamit. Isang regalong hindi niya pa nagagamit. Umakyat siya sa kwarto ng kambal. Dala-dala ang isang tray ng merienda bilang palusot. Naabutan niya silang nakaupo sa sahig. Pinagmamasdan ang cellphone na wala ng buhay. Mga anak, sabi niya, inilapag ang tray. Habang nakatalikod siya sa pinto, mabilis niyang inilabas ang power bank at iniabot ito kay Clara. Nahanap ko lang to sa mga lumang gamit. Baka gumana sa cellphone niyo. Itago niyo agad. Nakita niya ang gulat at pasasalamat sa mga mata ng bata. Mabilis itong tumango at itinago ang power bank sa ilalim ng unan. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Yaya Lorna sa kanyang mga gawain. Sinusubukang kumilos ng normal. Pumasok siya sa opisina ni Sir Miguel para maglinis. Habang nagpupunas ng alikabok sa mesa nito, may nahagip ang kanyang mga mata. Isang nakatuping papel na bahagyang nakasilip sa ilalim ng isang libro. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Stationery iyon ni Ma'am Elena. Pamilyar sa kanya ang mga maliliit na bulaklak sa gilid. Pero ang sulat kamay, iba. Binasa niya ang nakasulat. Miguel, patawarin mo ako. Hindi ko na kaya. Kailangan kong umalis para hanapin ang sarili ko. Huwag niyo na akong hanapin. Alagaan mo ang ating mga anak. Nagmamahal, Elena ng lamig. Ang buong katawan ni Yaya Lorna. Hindi. Imposible. Ang sulat ay formal at malamig. Hindi tulad ng mainit at personal na pagsulat ni Ma'am Elena. At ang pirma, kahit sinong makakita ay iisiping perpekto. Pero alam ni Yaya Lorna ang bawat kurba ng pagsulat ng kanyang amo. Peke ito. Isang napakagaling na pekeng sulat. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Ito ang kanilang alas. Ito ang gagamitin nila para tuluyang patunayan na nagpakamatay o umalis si Elena para malinis ang daan para kay Bella. Narinig niya ang boses ni Bella sa ibaba, tumatawa. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Tinatalo ang kanyang takot. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Mabilis. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang kamera. Itinutok niya ito sa sulat. Click!
Ang tunog ng kamera ay parang putok ng baril sa tahimik na silid. Sakto, pagkatapos niyang itago ang kanyang cellphone, narinig niya ito. Ang dahan-dahan at papalapit na yabag ng mga takong ni Bella sa pasilyo. Nakasara ang pinto ng kanilang kwarto. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa bintana at sa maliit na screen ng cellphone na nasa sahig. Para kay Luna, ang power bank na bigay ni Yaya Lorna ay parang isang himala, isang maliit na piraso ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang isinasaksak nito ang cable sa lumang cellphone ng kanilang mama. Sa isang saglit, umilaw ang screen, ipinapakita ang isang icon ng baterya na may kidlat sa gitna. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ay parehong nanlalaki. Gumagana. Hintayin nating magka-charge ng kaunti. Bulong ni Clara na para bang may makakarinig sa kanila kahit wala namang ibang tao sa silid. Umupo sila sa sahig, magkatabi. Pinapanood ang pag-akyat ng porsyento ng baterya na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Bawat isang porsyento ay isang hakbang palapit sa katotohanan. Nang umabot ito sa 10%, hindi na sila makapaghintay. Subukan na natin, sabi ni Luna. Binuksan ni Clara ang cellphone. Ang larawan ng kanilang mama nakangiti habang yakap-yakap silang dalawa. Ang bumungad sa kanila. Isang kirot ang naramdaman ni Luna sa kanyang dibdib. Namimiss na niya ang nangiting iyon, ang totoong nangiti. Inilagay ni Clara ang kanilang birthday bilang password. Pumukas ito. Ang kanilang pag-asa ay mabilis na napalitan ng pagkadismaya. Isa-isa nilang tiningnan ang lahat. Ang mga text message ay puro luma. Mga usapan sa mga kaibigan ni Mama. Mga paalala mula sa eskwelahan. Wala doon si Bella. Wala doon si Marco. Ang mga tawag ay ganoon din. Walang kahit anong kakaiba. Wala dito, sabi ni Luna. Ang boses ay halos pumatak na sa pag-iyak. Paano na yan? Baka wala talaga tayong makita. Napayuko si Clara. Tila malalim ang iniisip. Tinitigan niya ang screen. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata. Teka, sabi niya. Naaalala ko, may secret folder si Mama. Tumuro siya sa isang icon na mukhang isang simpleng folder lang. Dito niya nilalagay yung mga nakakatawang video natin para hindi makita ni Daddy. Mabilis niyang binuksan ang folder. Ang pangalan nito ay Ang Aking Mga Anghel. Napangiti si Luna. Ang bumungad sa kanila ay mga maiikling video nila. Kumakanta ng wala sa tono. Nagsasayaw na parang uod. Naglalagay ng lipstick ni Mama sa buong mukha. Sa bawat video, naririnig nila ang malakas at masayang tawa ng kanilang ina sa likod ng kamera. Patuloy sila sa pag-scroll. Bawat video ay isang masayang alaala at isang masakit na paalala ng kung anong nawala sa kanila. At pagkatapos, nakita nila ito. Sa pinakailalim ng listahan, may isang video na iba ang pangalan. Hindi ito Luna's First Dance o Clara's Funny Face. Ang pangalan nito ay isang salita lang, nakasulat sa malalaking letra. Important. Nagkatinginan sila. Pareho nilang naramdaman ang biglaang paglamig ng hangin. Nanginginig ang daliri ni Clara nang pindutin niya ang play. Ang video ay magalaw. Madilim. Tila kinukunan ng palihim. Pero agad nilang nakilala ang lugar. Ang sala ng sarili nilang bahay. Nakatayo sa gitna si Mama Elena. Kaharap si Tita Bella. Ano ang kailangan mo sa asawa ko? Narinig nila ang boses ng kanilang ina. Hindi ito pasigaw, pero puno ito ng tapang at diin. Ang kailangan ko. Narinig nilang tumawa si Bella, isang tawang walang saya. Kung ano ang dapat ay sa akin, Elena. Matagal na. Hindi kita hahayaang sirain ang pamilya ko, sabi ni Mama. Talaga? Tanong ni Bella. Dahan-dahang lumapit. At sino ang pipigil sa akin? Ikaw? Bigla, pumasok sa frame si Marco mula sa likuran ni Mama.
Hindi man lang ito napansin ng kanilang ina. Tapusin na natin to, sabi ni Marco. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Lumingon si Mama at nakita ni Luna ang purong takot sa mukha nito nang makita si Marco. Mabilis na hinawakan ni Marco ang mga braso ng kanilang ina. Sumigaw si Mama. Huwag! Bitiwan niyo ako! Tulong! Nahulog ang cellphone mula sa kamay ng kanilang ina. Ang huling nakita nila ay ang kisame bago tuluyang naging itim ang screen, pero hindi doon natapos ang video. Ang audio ay nagpatuloy. Narinig nila ang tunog ng pagpupumiglas, ang mga yabag, ang garalgal na boses ni Bella na nagsasabing, "Dalian mo?" At pagkatapos, ang huling tunog, isang nakakabininging sigaw. Mula sa kanilang ina, isang sigaw ng sakit at takot bago ito biglang naputol. Katahimikan. Binitiwan ni Luna ang cellphone na para siyang napaso. Umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang huling sigaw ni Mama. Hindi siya makahinga. Nanlalaki ang kanyang mga mata, nakatitig sa blankong screen. Niyakap ni Clara ang kanyang mga tuhod, ang buong katawan ay nanginginig. Sila ang kumuha kay Mama. Bulong nito, hindi makapaniwala. Sila nga. Hindi umalis si Mama. Hindi sila iniwan. Kinuha siya. Sinaktan siya. Sa gitna ng kanilang pagkasindak, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Blag! 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 Isang malakas na katok sa kanilang pinto. Clara! Luna! Narinig nila ang galit na boses ng kanilang ama mula sa labas. Ano na namang kalokohan ito? Sinabi sa akin ni Tita Bella niyo na sinisira niyo ang mga gamit. Ang boses ni Bella sa telepono ay basag at puno ng pag-aalala. Miguel, bilisan mo. Ang mga bata, nagwawala sila. Sinisira nila ang mga gamit sa bodega. Natatakot ako. Iyon lang ang kailangan marinig ni Miguel. Ang takot sa boses ng babaeng mahal niya ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab na niyang pag-aalala. Mabilis niyang tinapos ang kanyang meeting at halos liparin ang daan pauwi. Pagdating niya sa bahay, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa sigaw na abutan niya si Bella sa sala, nakaupo, ang mga balikat ay nanginginig. Nasaan sila? Tanong niya agad. Nasa kwarto na nila, sabi ni Bella, hindi makatingin sa kanya. Pinakiusapan ko silang tumigil. Doon lang napansin ni Miguel. May mahabang kalmot sa braso ni Bella, namumula at bahagyang dumudugo. Anong nangyari sa braso mo? Tanong din niya. Ang boses ay nanigas. Wala to, Miguel. Aksidente lang, sabi ni Bella. Pilit nang ngumingiti. Sinubukan ko lang kunin sa kanila yung lumang cellphone ni Elena. Ayaw nilang bitawan. Para kay Miguel, nagkadugtong-dugtong na ang lahat. Ang selos, ang mga kwentong gawa-gawa. At ngayon, pananakit. Nag-init ang kanyang ulo. Nagmarcha siya paakyat ng hagdanan. Walang katok-katok. Malakas niyang binuksan ang pinto ng kwarto ng kambal. Naabutan niya silang nakaupo sa sahig, magkayakap. Ang mga mukha ay basang-basa ng luha. Sa tabi nila, ang lumang cellphone. Hindi galit ang nakita niya sa mga ito, kundi takot. Pero sa mga sandaling iyon, ang galit sa kanyang dibdib ay nagbubulag sa kanya. Clara! Luna! Sigaw niya. Ano na namang kalokohan ito? Sinabi sa akin ni Tita Bella niyo yun na sinisira niyo ang mga gamit. Hindi po totoo yun, Daddy. Sigaw pabalik ni Clara. Tumatayo. Siya po ang sinungaling. Hinawakan ni Clara ang cellphone. Daddy, pakinggan niyo po kami. May video kami. Nakita po namin ang ginawa nila kay Mama. Video? Tumawa si Miguel ng mapakla. Ano na namang imbento yan? Hindi na kayo natapos. Totoo po, sabi ni Luna. Humihikbi. Please, Daddy. Maniwala po kayo sa amin. Panoorin niyo po.
Sinubukan ni Clara na iabot sa kanya ang cellphone, pero hinarang sila ni Bella na biglang pumasok sa kwarto. "Miguel, tama na," sabi ni Bella, umiiyak na rin. "Huwag mo nang saktan ang mga anak mo. Ako na lang ang aalis kung ako ang problema." Ang eksenang iyon, ang babaeng mahal niya, nasasaktan na nga, pero inuuna pa rin ang kapakanan ng mga batang nanakit sa kanya, ang tuluyang sumira sa anumang natitirang pagdududa ni Miguel. "Hindi ka aalis," mariin niyang sabi kay Bella. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang mga anak. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkadismaya na hindi pa niya naramdaman kailanman. "Hindi ko na kayo nakikilala," anggil niya. Ang bawat salita ay parang latigo. "Ang nanay niyo ay hindi kayo pinalaki para maging mga sinungaling at malupit." Nakita niya kung paano gumuho ang mundo sa mga mata ni Clara. Nakita niya kung paano napahagulgol si Luna, pero hindi siya huminto. Kinuha niya ang cellphone mula sa kamay ni Clara. "Tapos na to," sabi niya. "Akin na to." "Daddy, hindi." Pagmamakaawa ni Clara. Hindi siya nakinig. "Pinarurusahan ko kayo. Hindi kayo pwedeng lumabas ng kwartong ito hanggang sasabihin ko." Tumalikod siya at isinara ang pinto ng malakas. Iniwan sa loob ang tunog ng naghahabulang hikbi ng kanyang mga anak. Sa pasilyo, niyakap siya ni Bella. "Shh! Tama na. You did the right thing, mahal." Isinuksok ni Miguel ang cellphone sa bulsa ng kanyang coat na nakasabit sa gilid ng hagdanan. Pagod na pagod siya. Pakiramdam niya ay katatapos lang ng isang giyera. Para rin ito sa kanila, sabi niya sa sarili. Matututunan din nilang tanggapin ito. Pumunta siya sa kusina para kumuha ng tubig, iniwan si Bella sa sala. Nang masiguro niyang wala na si Miguel, ang mga luha sa mata ni Bella ay biglang natuyo. Ang malungkot niyang mukha ay naging isang blangkong maskara. Tahimik siyang lumapit sa coat ni Miguel. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang lumang cellphone mula sa bulsa nito. Naglakad siya papunta sa opisina kung saan naghihintay si Marco. May laptop na nakabukas sa mesa. Inilapag ni Bella ang cellphone sa harap nito. Tiningnan niya ang kapatid. Ang mga mata ay kasing lamig ng bakal. "Burahin mo lahat!" Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Magkayakap lang sina Clara at Luna sa sahig. Ang mga luha ay natuyo na sa nguho, nasa kanilang mga pisngi. Wala nang lumalabas na salita. Para saan pa? Sinabi na nila ang totoo. Ipinakita na sana nila ang ebidensya. Pero wala ring nangyari. Ang sarili nilang ama, ang taong dapat magliligtas sa kanila, ang siyang nagpiit sa kanila sa kadiliman. At ibinigay niya ang susi sa halimaw. Narinig ni Clara ang ugong ng sasakyan ng kanyang daddy paalis ng garahe. May emergency meeting daw sa opisina, iyon ang narinig niyang paalam nito kay Bella kanina. Ilang minuto pagkatapos noon, narinig nila ang mga yabag sa pasilyo. Papalapit sa kanilang pinto. Dahan-dahan, dahan-dahan. Click. Ang tunog ng pagpihit ng seradura. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Bella, may hawak na tray ng pagkain. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng dati, pero ang kanyang mga mata, iba na ang kinang ng mga ito. Wala na ang pagkukunwaring awa. Ang naroon ay ang lamig ng tagumpay. "Nagugutom na siguro kayo," sabi niya sa malambing na boses. Inilapag ang tray sa isang maliit na mesa. "Naghanda ako ng paborito niyong spaghetti." Hindi gumalaw si Clara o si Luna. Nananatili lang silang magkayakap, mga matang nakatitig sa kanya, puno ng pagkasuklam. Tumawa ng mahina si Bella, isang tunog na nagpatindig ng balahibo ni Clara. Umupo siya sa kama para maging kapantay nila. "Kawawa naman kayo," sabi niya. Ang bawat salita ay may halong lason. "Akala niyo ba talaga may maniniwala sa dalawang paslit? Sa dalawang batang nagseselos lang?" Doon, tuluyan nang nawala ang kanyang maskara.
Ang malambot na ekspresyon ay napalitan ng panunot. Alam nyo, halos naawa ako sa inyo. Pagpapatuloy niya habang sinusuri ang kuko sa kanyang mga daliri. Ang tatapang nyo. Manang-mana kayo sa nanay nyo. Matapang din siya. Akala niya kaya niya akong labanan. Nanigas si Clara. Hindi siya makapagsalita. Nakikita niya ang galit sa mga mata ng babaeng ito, isang galit na matagal nang nakatago. Sinubukan niyang itago ang video, alam niyo ba yon? Sabi ni Bella, na parang nagkukwento lang sa isang kaibigan. Pero mas matalino ako. Mas matalino kami. Kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, ang lumang puting cellphone ng kanilang ina. Hinahanap niyo ba to? Tanong niya. Iwinawagayway ito sa harap nila na parang isang laruan. Mabilis na tumayo si Clara. Ibalik mo sa amin iyan. Kunin mo kung kaya mo, hamon ni Bella. Ang ngiti ay nakakainsulto. Sumugod si Clara, pero mabilis siyang itinulak ni Bella pabalik sa sahig. Napahiga siya sa tabi ni Luna. Huwag kang mag-alala, sabi ni Bella. Tumatayo. Wala na naman niyang silbi. Tiniyak ng kapatid kong malinis na yan. Walang video, walang litrato, walang kahit ano. Pagkatapos, sa harap ng kanilang nanlalaking mga mata, ibinagsak ni Bella ang cellphone sa sahig. Crack! Itinaas niya ang kanyang paa na may suot na matulis na takong at walang pag-aalinlangang inapakan ito. Crunch! Muli at muli. Hanggang sa ang cellphone ay naging durug-durug na piraso ng plastik at salamin sa sahig. Game over! Bulong ni Bella. Lumakad siya papunta sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya sa kanila sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay seryoso at malamig na ngayon. Bukas ang engagement party namin ng daddy niyo. Isang malaking selebrasyon, kaya maghanda kayo. Magsuot kayo ng maganda. Huminto siya. At ang huling mga salitang binitawan niya ay parang isang hatol. Ito ang huling gabi niyo sa bahay na to. Click! Muli nilang narinig ang paglock ng pinto. Naiwan silang dalawa sa loob, nakatitig sa durog na piraso ng kanilang huling pag-asa. Wala na. Wala nang ebidensya. Wala nang naniniwala. At ngayon, wala na silang tahanan. Lahat ay nawala. Ang gabi ng Pasko ay dapat puno ng liwanag at awitan. Pero sa malaking mansyon ng mga De Villa, ang mga kumukutitap na ilaw at malamyos na tugtugin ay isang maskara lamang para sa madilim at mabigat na katotohanan. Mula sa isang sulok ng kusina, pinagmamasdan ni Yaya Lorna ang lahat. Ang mga bisitang nakangiti, nagtatawanan, at nag-iinuman ng mamahaling champagne. Ang kanyang Sir Miguel, guwapong-guwapo sa suot na suit, ang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang nakatitig kay Bella. At si Bella, na parang isang reyna sa kanyang nagniningning na puting bestida, ang perpektong larawan ng kaligayahan. Isang kasinungalingan. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Kanina, habang tinutulungan niyang magbihis ang kambal, naramdaman niya ang kanilang panlalamig. Hindi sila nagsalita. Hindi sila umiyak. Ang kanilang mga mata ay blanko, walang emosyon. Para silang dalawang manikang basag na pinilit lang isuot sa magagarang damit. Ang nakita niya sa mga mata nila ay mas malala pa sa galit o lungkot. Ang nakita niya ay pagsuko. At iyon ang dumurog sa puso ni Yaya Lorna. Patuloy siyang nagtrabaho, naghahain ng pagkain, nagpupuno ng mga baso, pero ang kanyang isip ay lumilipad. Bawat tawa ni Bella ay parang sampal sa kanyang mukha. Bawat halik nito kay Sir Miguel ay parang isang sundang na tumatarak sa kanyang dibdib. Kasalanan ko to, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Kung nagsalita lang ako noon, sa gitna ng kanyang pag-iisip, naramdaman niyang may humila sa laylayan ng kanyang uniforme. Paglingon niya, nakita niya si Clara. Nakatayo sa likuran niya, mag-isa. Ang mukha ng bata ay seryoso. Walang luha, walang galit. Yaya,
Sabi nito, sa isang boses na mahinahon at matatag na hindi bagay sa isang bata. Kung nandito si Mama, alam kong ipaglalaban niya rin po ang anak niyo. Pagkasabi noon, tumalikod na si Clara at bumalik sa tabi ni Luna na nakaupo sa may hagdanan, malayo sa kasiyahan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Yaya Lorna ng mas malakas kaysa sa isang sampal. Ang kabaitan at pag-unawa sa gitna ng sarili nitong pagdurusa. Inalala ni Ma'am Elena ang kapakanan ng anak niya kahit sa pamamagitan ng kanyang sariling anak. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang isang text message mula sa ospital. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. From St. Luke's Hospital, Mrs. Vicencio, this is to inform you that your son Ben's operation was a success. He is now stable and recovering. God is good. Sa pagbasa niya ng mga salitang yon, isang mabigat na kadena na matagal nang nakapulupot sa kanyang puso ang biglang naputol. Ligtas na si Ben. Salamat sa Diyos, ligtas na ang kanyang anak. Ang pera ni Marco, ang pera ng demonyo, ang siyang nagligtas sa kanyang anghel. Tapos na ang utang, tapos na ang pagkakagapos. Itinaas ni Yaya Lorna ang kanyang tingin mula sa cellphone. Nakita niya si Marco, nakikipagtawanan sa isang bisita. Isang baso ng alak ang hawak. Nakita niya si Bella, masayang kumakapit sa braso ni Sir Miguel habang paakyat sila sa maliit na entablado na inihanda para sa kanilang anunsyo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Nandoon pa rin ang litrato ng pekeng sulat, ang huling piraso ng katotohanan na natitira sa kanya. Tapos na ang takot. Ang natitira na lang ay ang konsensya. At ngayon, alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa isang inang inagawan ng pamilya at para sa dalawang batang inagawan ng pag-asa. Nagsimulang magsalita si Sir Miguel sa mikropono, ang boses ay puno ng saya. Good evening everyone! Maraming salamat sa pagdating niyo ngayong Pasko. Nagsimula siya, nakangiti. Gusto kong magpasalamat sa lahat, lalo na sa babaeng nagbalik ng liwanag sa buhay ko, ang aking mapapangasawa, si Isabela. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, nagsimulang maglakad si Yaya Lorna. Dahan-dahan pero may determinasyon. Bawat hakbang ay papalapit sa entablado. Bawat hakbang ay isang paglaya. Nakahinto na siya ngayon sa paanan ng entablado. Huminga siya ng malalim. Sandali lang po, Sir Miguel. Ang boses niya ay hindi malakas, nanginginig pa nga, pero sapat na yon para marinig sa mikropono. Huminto ang palakpakan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Sir Miguel. Nakita niya ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Bella. Mula sa matamis ng ngiti, ito ay naging isang matalim na pagbabanta. May kailangan po kayong malaman. Pagpapatuloy ni Yaya Lorna, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. May kailangan po kayong lahat na malaman. Ang buong silid ay nabalot ng isang biglaang katahimikan. Ang musika ay huminto. Ang tawanan ay naglaho. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paggasps ng mga bisita. Para kay Miguel, ang oras ay tila bumagal. Nakatayo siya sa entablado, ang mikropono ay nasa kanyang kamay. Nakatitig sa babaeng nag-alaga sa kanyang mga anak mula pa noong mga sanggol ito. Si Yaya Lorna, ang laging tahimik at maaasahang si Yaya, ay nakatayo ngayon sa harap ng lahat. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Yaya, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Miguel. Ang pagkalito ay malinaw sa kanyang boses. Patawarin niyo po ako, sir. Humikbi si Yaya Lorna. Patawarin niyo po ako sa aking pananahimik. Ano bang pinagsasabi mo, Yaya? Singit ni Bella. Ang boses ay matamis pa rin, pero may pahiwatig ng panganib. Lasing ka ba?
nakakahiya ka. Bumalik ka na sa kusina. Pero hindi natinag si Yaya Lorna. Tumingin siya ng diretso kay Miguel. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang pagkawala ni Ma'am Elena, hindi po yun aksidente. Hindi po siya umalis. Naramdaman ni Miguel ang paghigpit ng kapit ni Bella sa kanyang braso. Miguel, huwag kang maniwala dyan. Nababaliw na yang matandang yan. Hindi po ako nababaliw. Sigaw ni Yaya Lorna. Ang boses ay basag, pero puno ng determinasyon. Tinakot po nila ako. Tinakot po ako ni Marco. Itinuro niya si Marco na ngayon ay nakatayo malapit sa entablado. Ang mukha ay naninigas. May sakit po ang anak ko. Kailangan ng operasyon. At ginamit niya yon para manahimik ako. Binayaran niya ang ospital para maging bulag at pipi ako sa mga plano nila. Isang malakas na bulungan ng pumuno sa buong silid. Naramdaman ni Miguel na nanlamig ang kanyang buong katawan. Tumingin siya kay Marco. Nakita niya ang pagkasuklam sa mga mata nito, hindi pagtanggi. Sinungaling! Sigaw ni Bella, bumitaw sa kanya at humakbang palapit kay Yaya. Paano mo nagagawa to sa amin? Matapos ka naming tulungan, pinaparatangan mo kami dahil inggit ka lang. Hindi po ako nagsisinungaling, sabi ni Yaya Lorna. Kinuha ang kanyang cellphone. May ebidensya po ako. Ipinakita niya ang litrato sa screen. Ang litrato ng sulat. Ito po. Ang sulat na nagsasabing umalis si Ma'am Elena. Peke po ito. Alam ko po ang sulat kamay niya. At ito, hindi po ito sa kanya. Tinitigan ni Miguel ang screen. Ang sulat. Ang sulat na natagpuan niya sa ilalim ng libro sa kanyang opisina. Ilang linggo na ang nakalipas. Ang sulat na dumurog sa huling piraso ng pag-asa sa kanyang puso. Akala niya, "That proves nothing," sigaw ni Bella. "Pwede mong sabihin kahit ano. Isa kang desperadang sinungaling." Pero sa likod ng mga salita ni Bella, may nakita si Miguel. Pagkatakot. Hindi po siya nagsisinungaling. Isang maliit na boses ang bumasag sa tensyon. Lahat ay napalingon sa may hagdanan. Nakatayo roon sina Clara at Luna, magkahawak kamay. Si Luna ang nagsalita. Ang muka ay puno ng luha, pero ang mga mata ay matapang. Sinungaling, sigaw ni Luna. Ang boses ay tumataginting sa buong silid. Tinuturo si Bella. Nakita namin sa video. Nakita namin ang ginawa niyo ni Tito Marco kay Mama. Video? Ulit ni Miguel. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis na parang sasabog. Ito ang sinasabi ng mga anak niya. Ito ang hindi niya pinakinggan. Oo, Daddy. Sabi naman ni Clara. Humakbang pasulong. Sinigawan ka ni Mama, sabi niya. Nakatingin ng diretso kay Bella. Tinanong kanya kung anong kailangan mo sa asawa niya. Pagkatapos dumating si Tito Marcos sa likod niya at hinawakan siya. Napatigil si Miguel. Ang mga detalye. Paano nila malalaman ang mga detalyeng yon? Suot mo yung hikaw na bulaklak na bigay ni Daddy. Dagdag ni Luna. Nakita namin noong nahulog yung isa habang kinakaladkad niyo si Mama. Hikaw na bulaklak. Ang unang regalong ibinigay niya kay Bella. Natigilan si Miguel. Naalala niya, isang araw pagkatapos magsimulang manirahan si Bella sa bahay, sinabi nito na nawawala ang kapares ng hikaw. Akala niya ay nawala lang talaga. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagbagsakan sa isipan ni Miguel. Ang pag-aalinlangan ni Yaya Lorna, ang pagkatakot ng kanyang mga anak, ang medalyon, ang cellphone, ang kalmot sa braso ni Bella na sinabi nitong gawa ng mga bata, ang perpektong sulat, ang nawawalang hikaw. Lahat ay kasinungalingan, lahat ay isang palabas, at siya ang naging bulag na manonood. Dahan-dahan, lumingon siya kay Bella. Sa unang pagkakataon, hindi pagmamahal ang nakita niya sa mga mata nito. Hindi pag-aalala. Ang nakita niya ay purong-purong pagkatakot at galit. Ang maskara ay tuluyan ng gumuho.
Ang magandang anghel na minahal niya ay isa palang demonyo. Miguel, nagsimulang magmakaawa si Bella. Hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang maniniwala sa kanila. Mga bata lang sila. Ako ang paniwalaan mo. Kung hinila ni Miguel ang kanyang kamay palayo na para siyang napaso. Ang paghipo nito ay biglang naging lason. Saan nyo dinala ang asawa ko? Tanong niya. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng bigat. Ang boses niya ay kalmado sa labas, pero sa loob, isang bagyo ang sumisira sa kanyang buong pagkatao. Hindi nakasagot si Bella. Napaurong ito. Sa isang iglap, kumilos si Marco. Sinubukan niyang tumakbo palabas ng pinto, pero hinarangan na siya ng mga security guard ng party na nakahalata na sa gulo. Gumuho ang mundo ni Miguel. Napaluhod siya sa entablado. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Ang huling mga imaheng nakita niya bago siya lamunin ng pagsisisi ay ang pagdating ng mga pulis. Ang pagpupumiglas ni Marco. Ang pagwawala at pagsigaw ni Bella habang kinakabitan ng posas. Isinusumpa ang pangalan niya. Isinusumpa ang kanyang mga anak. Nang matapos ang lahat, nang ang mga sirena ng pulis ay papalayo na, at ang mga bisita ay unti-unti nang umalis. Naiwan si Miguel sa gitna ng nag-ulong selebrasyon. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap sa kanyang mga anak na nakatayo pa rin sa may hagdanan. Nilapitan niya sila. Bawat hakbang ay parang 1 milya ang layo. Nang nasa harap na niya sila, lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Kaya niyakap na lang niya sila. Niyakap niya sila ng napakahigpit na para bang sa pagyakap na yon ay mabubuo niyang muli ang lahat ng kanyang sinira. At sa balikat ng kanyang 2 maliliit na bayani, humagulgol siya. Patawarin niyo si Daddy. Patawad. Kinaumagahan ng Pasko, ang bahay ay tahimik. Ang mga palamuti ng engagement party ay nakakalat pa rin. Mga basag na baso sa isang sulok, mga tissue na may bakas ng lipstick, mga lobong unti-unti nang nawawalan ng hangin. Para kina Clara at Luna, ang mga ito ay mga bakas ng isang masamang panaginip. Naabutan nila ang kanilang daddy sa sala. Nakaupo sa sofa, hindi natulog. Ang mga mata nito ay pagod at namumugto. Pero nang makita sila, isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa labi nito. Walang nagsalita. Umupo lang sila sa tabi niya. Si Clara sa kanan, si Luna sa kaliwa. Ikinulong sila ni Miguel sa kanyang mga bisig. Sa katahimikang yon, naramdaman nila ang bigat ng pagsisisi ng kanilang ama at ang simula ng pagpapatawad. Bigla, ang katahimikan ay binasag ng isang matinis na tunog. Ang telepono. Nag-atubiling sagutin ni Miguel, pero sa huli ay tumayo siya at kinuha ito. Hello? Napanood ni na Clara at Luna kung paano nagbago ang mukha ng kanilang ama. Mula sa pagod, ito ay naging gulat. Pagkatapos ay pag-asa. At sa huli, mga luhang hindi na nito napigilan. Opo, opo, Inspector, sabi nito. Nanginginig ang boses. Saan po? Saang ospital? Okay po, okay po. Papunta na kami. Pagkababa niya ng telepono, napatingin siya sa kambal. Ang mga luha ay malayang bumubuhos sa kanyang mga pisngi. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, ang mga luhang iyon ay hindi dahil sa lungkot. Ang mama niyo, sabi niya, ang boses ay basag. Nahanap na nila ang mama niyo. Buhay siya. Ang biyahe papuntang ospital, ang pinakatahimik at pinakamabilis na biyahe sa kanilang buhay. Mahigpit ang kapit ni Daddy sa manibela. Ang mga mata ay nakatutok sa daan, pero ang isip ay malinaw na nasa ibang lugar. Si Clara at Luna naman ay magkahawak kamay sa likod. Ang kanilang mga puso ay sabay na kumakabog sa kaba at pananabik. Pagdating nila sa ospital,
Ang bawat puting pasilyo na kanilang dinaanan ay parang walang katapusan. Huminto sila sa tapat ng isang pinto. Room 307. Huminga ng malalim si Miguel bago dahan-dahang kumatok at binuksan ang pinto. At doon, nakahiga sa kama, sa tabi ng bintanang pinapasukan ng sinag ng araw ng Pasko, ay ang kanilang mama Elena. Siya ay maputla, mas payat, may mga pasa sa kanyang braso, pero buhay siya. At nakatingin siya sa kanila. Mama! Sabay silang tumakbo. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pangungulila sa loob ng 6 na buwan ay biglang bumuhos sa anyo ng mga luha. Niyakap nila ang kanilang ina. Dinama ang init ng kanyang katawan. Sinamyo ang kanyang pamilyar na amoy. Niyakap din sila ni Elena ng mahigpit. Ang muka ay nakasubsob sa buhok ng kanyang mga anak. Humihikbi. Para silang bumalik sa tahanan. Isang panaginip na ayaw na nilang magisi. Mga anak ko, paulit-ulit na bulong ni Elena. Akala ko, hindi ko na kayo makikitang muli. Nakatayo si Miguel sa may pintuan, isang tahimik na manonood, nilalamon ng pinaghalong saya at matinding hiya. Paano niya haharapin ang asawang hinayaan niyang mawala? Ang asawang muntik nang mapalitan ng isang halimaw dahil sa sarili niyang kahinaan? Dahan-dahan, itinaas ni Elena ang kanyang tingin mula sa mga anak at tumingin sa kanya. Walang galit sa mga mata nito, walang panunumbat. Ang nakita lang ni Miguel ay pag-unawa at isang pagod na pagmamahal. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Elena, patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Patawarin mo ako sa lahat. Hinigpitan ni Elena ang hawak sa kanyang kamay. Sabi nito, ang mahalaga, magkakasama na tayo. Pagkalipas ng ilang araw, nakauwi na si Elena sa bahay. Marami pang kailangang ayusin, marami pang sugat na kailangang hilumin. Ngunit sa unang pagkakataon, ang bahay ay muling naging isang tahanan. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng Christmas tree na hindi man lang nila nagalaw mula ng itayo, dumating si Yaya Lorna. Dala-dala nito ang kanyang mga gamit, handa nang umalis. Pero sinalubong siya ni Elena. Niyakap niya ang matanda ng mahigpit. Saan ka pupunta, Yaya? Pamilya tayo dito. Naiyak si Yaya Lorna sa pasasalamat at nanatili. Ang Pasko ay tapos na, pero para sa kanila, ang kanilang bagong simula ay kararating lang. Isang gabi, habang nagdodrawing, nagkatinginan sina Clara at Luna. May bago silang ideya. Kinuha nila ang tablet ng kanilang daddy at binuksan ang kamera. Hi! Masayang bati ni Clara. Ako po si Clara. At ako naman po si Luna, sabi ni Luna, kumakaway. At kami po ang Twin Detectives, sabay nilang sabi. Kung may problema po kayo o may kailangan kayong malaman, nandito lang kami para tumulong. Mula sa may pintuan ng sala, pinapanood sila ni na Miguel at Elena. Magkayakap. Napangiti si Miguel, isang tunay at payapang nangiti. Ang kanyang mga anak, ang kanyang maliliit na anak na babae. Hindi lang nila iniligtas ang kanilang ina. Hindi lang nila iniligtas ang kanilang pamilya. Iniligtas din nila siya mula sa kanyang sarili. Ang mga ilaw ng Christmas tree ay kumikinang sa kanilang mga mukha. Isang pangako ng mas maliwanag na bukas. Ang bahay ay puno na muli ng pag-asa, puno ng pag-ibig, at puno ng katotohanan. At dito nagtatapos ang kwento ng katapangan nina Clara at Luna at ang muling pagbuo ng pamilya De Villa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang pagsulat nito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. May lungkot, may galit, at may takot. Ngunit sa bawat salitang aking isinusulat, ang laging nangingibabaw ay ang pag-asa.
Nais kong iparating sa pamamagitan ng kwentong ito na gaano man kadilim ang gabi, gaano man kabigat ang mga pagsubok, ang liwanag ng katotohanan at ang init ng tunay na pagmamahal ay palaging mananaig. Ito ay isang paalala na ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang tiwala, pag-unawa at pagpapatawad. Sana ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang katapangan ng dalawang paslit na nagmulat sa atin na kahit ang pinakamaliit na tinig ay may kakayahang isigaw ang pinakamalakas na katotohanan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Kung mayroong isang aral o damdamin na tumatak sa inyo mula sa kwentong ito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.